Ciao Raga! Musta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Ano ga yung bonus o financial support na natatanggap ng mga magulang monthly na ngayong year 2026 ay mayroon pang increase? Sino ga yung dati-rate na hindi pwedeng makatanggap ng financial support dahil doon sa tipo ng kanilang permesso di soggiorno na ngayon ay pwede na rin silang makatanggap? Ano ga yung bonus na 99 euros monthly para sa mga mayroong figli akariko na pwedeng matanggap iyan up to 3 years. Alamin natin ang sagot sa mga iyan. Do po ng sigla, partiamo. Gaya ng alam na natin, nangyayari naman ito every year. Ang monthly payment na natatanggap para sa Asenyo Unico ay nagkakaroon ng aumento o increase. Bakit? Dahil sa adjustment ng computation base sa inflation. Mula dito sa inilabas ni IMSS na Circulare numero 7 dated January 30, 2026, nagbigay sila ng update regarding sa Asenyo Unico e Universale per i figli a carico o AUU. Para sa mga nag-file na dati pa at nakakatanggap na monthly ng payment para sa Asenyo Unico, as long as ang status ng iyong dumanda para sa AUU ay nananatili na akolta, hindi mo na kailangan pa na mag-present o mag-file ulit ng panibagong application para sa taong 2026. Kailangan mo laang na ikomunika sa IMSS o i-modify ang iyong dumanda kung sakali na mayroong bagong filyo o kaya ay mayroong anak na naging 18 years old na. Paalala din ni IMSS na kung sakali na wala pang IZE 2026, patuloy pa din na matatanggap ang payment para sa Asenyo Unico. Ang reference pa din para sa payment ng Asenyo Unico para sa buwan ng January at saka February 2026 ay yun pa ring IZE 2025 last year. Pagdating naman ng buwan ng March 2026, IZE 2026 na ang basihan. Yan na ang reference. Kung wala ka pang IZE 2026, patuloy pa din na makakatanggap ng payment para sa Asenyo Unico, kaso nga lang ay minimum amount lang ang matatanggap dahil nga nang wala ka pang bagong IZE. Hanggang June 30, 2026, pwede na magpagawa ng IZE 2026 para matatanggap pa din ang mga aritrati o kulang na payments para sa buwan na mula March hanggang June. Kapag ka July 1, 2026 na and onwards, doon ka pala ang nagkaroon ng IZE 2026, hindi na entitled na matanggap pa ang aritrati. Kaya advisable na as early as possible, maigi kapag mayroon na agad na IZE 2026. Simula din ng March ay mayroong increase sa matatanggap para sa AUU. Ang computation ay nakabase sa inflation, kaya 1.4% ang magiging increase ngayong 2026. Huwag masyadong mag-expect ha dahil ang increase ay wala pang 3 euros. Huwag mag-expect ng malaking dagdag. Ang limit ng IZE para matanggap ang max amount ay 17,468.51 and pababa. Habang nataas ang IZE ay nababa ang amount na matatanggap. Mayroon pang good news dahil ngayon ay kikilalanin na rin ni IMSS ang dumanda para sa Asenyo Unico ng mga residente na ang tipo ng kanilang permesso di soggiorno ay attesa occupazione. Dati, kahit na sinabi ng tribunale na pwedeng makatanggap ang mga holder ng permesso di soggiorno na attesa occupazione, niririspinta pa din ni IMSS ang kanilang dumanda. Base sa Messaggio IMSS numero 205 dated January 22, 2026, nilinaw ni IMSS na ang mga applications na nasubmit noon ng mga residente na holder ng permesso di soggiorno na attesa occupazione ay automatic na i-review. Ang dumanda nila na narispinta noon
ay maaaring magproseso ng review. Dahil sa bagong probisyon, itinuturing na hindi pa final ang pagrespinta na ginawa ni IMPS noon at maaaring mapawalang bisa ang rejection ni IMPS. Pero ang pagbabago na yan ay meron pa ring reservation si IMPS dahil hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema dito sa Italy dahil sila nga ay umipila, si IMPS ay umipila, matatanggap sa ngayon ang payment pero kung sakali na panigan ng Korte Suprema ang IMPS, maaaring singilin ni IMPS pabalik ang mga payments na ibinigay nila para sa mga nakatanggap ng Asenyo Unico na ang kanilang permesso di soggiorno ang tipo ay attesa occupazione. Lilinawin lang natin ha, baka kasi ikaw ay malito at ikaw ay mag-worry, lilinawin lang natin na iyang tinutukoy natin na sitwasyon na iyan ay para sa mga holder ng permesso di soggiorno na attesa occupazione. Kung ang permesso di soggiorno mo ay hindi naman attesa occupazione, quindi ikaw ay hindi kasama at hindi ka apektado niyan. Sana ay malinaw yan, Raga, ha? Last na tanong na sasagutin natin, ano ga yung bonus na 99 euros daw na monthly matatanggap for 3 years para sa mga may figli a carico? Yan ay ang Asenyo Unico e Universale o AUU pa din. Yan pa din ang tinutukoy ng bonus na yan. Dahil sa increase ng payment due to inflation, kapag ang anak ay naging 18 years old na, ang payment ng Asenyo Unico ay 99 euros ngayong 2026. Meron ding slight na dagdag. At maaaring madagdagan pa kung mayroong majorazione. Eh bakit for 3 years? Dahil nga, ang Asenyo Unico ay pwedeng matanggap ng anak until sa sumapit ang kanyang 21st birthday. Mula 18 years old hanggang sa 21 years old, yun ay bale 3 years. Tandaan na kapag ang anak ay naging 18 years old na, automatic na napapatigil ang dating ng payment para sa Asenyo Unico. Para patuloy iyan na matanggap monthly kapag ang anak ay naging 18 years old na, kailangan na imodifika online ang demanda o gawin yung integrasyon online para doon sa anak na naging 18 years old na. Sa gayon, pag nagawa iyan ay patuloy na matatanggap kung entitled ang Asenyo Unico monthly. Panghuli, ipapakita ko lang sa iyo ang inilabas ni IMPS na kalendaryo ng pagamenti ng Asenyo Unico para sa 2026. Reminder, ang sked na iyan na nakikita mo ay para doon sa mga dumande na walang variasyoni o changes sa kanilang dumanda. O yung Raga, sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na pinag-usapan natin regarding sa pagtanggap ng Asenyo Unico ngayong 2026. Kung alam mo na makakatulong sa iba ang pinag-usapan natin sa video nito, sana ay ma-share mo rin sa kanila. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga! Alla prossima!